was done during the time of Speaker Lord Velasco. That picture that was put in the affidavit was done during the time of Speaker Lord. Oh, let's say for the sake of argument, maniniwala kami sa kasinungalingan mo na nag-deliver nung panahon ni Pangulong Duterte. Una sa lahat, papaanong magdi-deliver yung mga driver, bodyguard ni Zaldico nung panahon ni Pangulong, ano yun? Sa time machine, sumakay sila, bumalik sila sa nakaraan, tapos nag-deliver sila ng pera doon, gano'n. 2025, 2016, o sabihin na natin 2016, o 2017, 2018 na lang, o 2020, ilang taon, bumalik sila ng taon para mag-deliver doon. Gamit yung chopper ni Zaldico. Magandang araw mga banateros. Ito na naman, nandito na naman, buhay na buhay. Kamusta naman? Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news, peddler sa balat na YouTube, Boss D at your service. Kamusta? At pasasakitin na naman natin ang mga ulo, atay, balon-balunan, puso, isip at kaluluwa na lahat ng mga kupal, animal, bisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, putok sa buho, hindot, palamunin, sintu, baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, membro ng kuratong baliling na sindikato sa gobyerno, lahat ng mga impakto, mandurukas, mandarambong, mangumit, mandurukot, sa pera ng taong bayan sa Pilipinas, mga demonyo, satanas, hudas, barbas, hestas. Kamusta ang buhay-buhay mga bossing? At nagbabalik tayo sa ating studio. We are back mga bossing. At makakapagbalita na muli tayo ng malulupit. Re-reaction na naman natin ang mga malulupit na issue ng Pilipinas ngayon. Pero bago ang lahat, nakapag-subscribe na ba lahat? Naka-follow na ba ang lahat? Yung mga hindi pa po nakasubscribe, naka-follow sa ating Facebook page at sa ating mga YouTube channels. Follow po kayo or subscribe sa Boss Dada 2.0. Ayan, yan nasa taas, Boss Dada 2.0. Subscribe po kayo dyan mga bossing. Nandiyan dyan po ang ating mga malulupit na mga clips, videos. At dito naman sa ating Boss Dada TV, nandito naman ang mga mahahaba at makukulit, humahagupit na mga batikos, puna, banat, reklamo, lahat-lahat na chismis, fake news. Andi dito lahat. Bukod dyan, ang mga Facebook pages natin Boss Dada Facebook pages, dalawa po yan, follow na po yan. Okay, share po ninyo yung mga videos, mga content natin dyan. Siyempre, follow din ninyo yung mga Banateros Brothers. Coach Oli Banat by Master Judea, Piring RJ, Sir Jack Argota, JG, J. Guevara, Master Judea, siyempre, Boss Dada TV. Alam mo, nakakaingit talaga, no? Na kahit kaliwat kanan ang batikos nila sa mga Duterte, hindi nila kayang tapatan eh. Napakahirap tapatan talaga ng mga nagawa ng mga Duterte. Ang dami ko talagang nakausap doon. Galit na galit sila. Sabi nga nila, yung mga nagtatawag sa amin na kulto, nako, kami, hindi naman kami siguro susuporta sa mga politiko na alam namin na ninanakawan kami, di ba? And imagine ninyo, na may Duterte. Noong magulo ang Davao City, nagkaroon ng Duterte. Actually, after a Duterte, may isang mayor na umupo na iba. Pero ayaw talaga ng tao. Gusto talaga ng tao yung pamumuno ng mga Duterte. Kaya kahit na anong masabihin ninyo, kahit na anong batikos ninyo, gamitin ninyo ang mainstream media, magbayad kayo ng sandamukal na mga bobong mga vloggers at bloggers, magbayad kayo ng mga eengot-engot na mga nagbibigay ng mga komentaryo sa social media. Wala, hindi nyo kayang baluktutin yung resibo na meron ang Davao City. If you look at Davao City and you look at the places where these stupid people belong to, itong mga kupal na mga vloggers at mga bumabatikos sa mga Duterte, pumunta ka sa mga lugar nilang mga basura. Mga basura. Ako sinasabi ko nga, ako from Metro Manila, masasabi ko na the city that I'm in now, walang sinabi talaga sa Davao City. Walang sinabi. Yung mayor namin dito, walang sinabi sa mayor ng Davao City. Yung tatlong mayor ng Davao City na nagpaganda ng Davao City, Rodrigo Duterte, Inday Sara Duterte, tapos itong si Mayor Basti Duterte, wala, hindi nyo kayang tapatan yung naabot from magulong lugar to where Davao City is now. Kahit ano pang sabihin ni Trillanes, sabi ni Trillanes nung panahon daw ni Pangulong Duterte at nung mayor si Inday Sara, combined daw yun. Pinakamadami daw yung rape cases sa Davao.
Imposible. Not Davao City, because ang Davao City isa sa mga pinakamagulo at hindi livable, hindi peaceful na lugar. Noong 80s, nung umupo si Pangulong Duterte, nagtuloy-tuloy yan hanggang ngayon. Safe na safe ang Davao City. Walang kapagod-pagod ang mga pulis doon. Walang problema yung mga pulis doon. Well, hindi perfect. May mga krimen pa rin mga nangyayari, mga maliliit na mga paglabag, pero hindi katulad dito. Sa Metro Manila, nagsyasyabu yung mga tao sa kalsada. Nag-aabutan ng droga, nagbabarilan, nagho-holdapan kahit may CCTV camera. Tapos pagmamalaki nito ni John Vic Remulla na maayos daw ang Pilipinas, paano hindi magiging maayos? Paanong walang mamamatay na kriminal, ipinababayaan yung mga kriminal? 'Di ba? O tingnan ninyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, ano lang to, real talk lang to Nung panahon ni Pangulong Duterte, pag nanood kayo ng mainstream, wala kayong ibang makikita kundi yung mga krimen na nangyayari sa paligid. Sa paligid yung mga krimen na nangyayari sa paligid. Puro ganun. Ngayon, manood kayo ng TV. Anong balita ang mapapanood nyo? May mapapanood ba kayong mga balita? Tungkol sa nangyaring gulo sa ganito, gulo sa ganyan, hold up sa ganito, hold up sa ganyan. Wala. Bakit? Hindi na binabalita yun. Ang binabalita ngayon, puro politika. Oo, nagiging political na itong mga mainstream media. Walang ibang balita dyan kung di sirain yung 18 Marines, sirain si Duterte, sirain si Pulong Duterte, si Pangulong Duterte. Pero hindi na wala nang traction, hindi na naniniwala tao Kasi kayo ba naniniwala na mas maganda yung administrasyon ngayon kaysa noon? Puta, paano naging mas maganda yung administrasyon ngayon? Puta, nakakahiya tayo sa buong mundo. Hindi, first time in history ng Pilipinas nagkaroon ng issue na ang leader natin adik. Presidente adik, meron bang ganyan? First time yan. Peaceful daw. Paano naging peaceful? Yung basic human rights na pagpapahayag ng saloobin, kina-curtail nga dito sa Pilipinas. Pinapatawag, iniimbestigahan, pinapatawag para imbestigahan yung mga vlogger, ganito, ganyan. Nung panahon ba ni Pangulong Duterte, may mga reporter ba na ginipit? Kahit napaka-critical ng mga reporter diyan sa Malacanang press corps noon, yung sila sino yun, yung taga-Rappler, yan si Doris Bigornia at kung sino-sino pa. Nakita nyo ba na ginipit yung mga yan? Hindi malayang nakakapahayag yung mga yan. Pero ngayong panahon na to, wala, hindi ba? So kahit na ano pang sabihin ninyo, paninira sa mga Duterte, kay Inday Sara, hindi nyo maluloko tao hindi nyo maluloko. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga kababayan nating Pilipino na kung kayo nagdududa sa mga Duterte, kung may agam-agam kayo, ano lang yan, napakaliit na numero lang yan. Yung mga maliliit na mga numero na hindi pa kayo nakapag-decide or ayaw nyo sa mga Duterte, just go to Davao. Go to Davao and see how clean Davao is, see how organized Davao is, see how disciplined Davao is. Wala kahit no amount of negative publicity, no amount of negative propaganda can ruin yung resibo ng mga Duterte sa Davao City. And for some time, in 6 years, the past 6 years of Pangulong Duterte, we got the glimpse and taste of what Davao City government feels like. Oo, naramdaman talaga natin noong panahon ni Pangulong Duterte ano ang meron sa Davao City sa buong Pilipinas. Kaya lang nabudol, hindi ba naputol. Pero wag kayong mag-alala, hindi pa uli ang lahat. Hindi pa uli ang lahat. Meron pa tayong pag-asa. Marami pang mga Duterte ang pwedeng maglingkod sa bayang Pilipinas. And again, no amount of negative publicity, propaganda, and mainstream media at mga makakaliwa ang makakasira sa legacy ng mga Duterte. Kahit anong gawin ninyo, you go to Davao City, no, not one person can say that they hated or they hate the Dutertes. Wala. Sa tagal-tagal ko, siguro mga Nograles lang, mga ilang piraso, not 100%, but majority of the Davaoenos loved, liked, and talagang ino-honor yung legacy na iniwan. Hindi lang ni Pangulong Duterte, ng mga Duterte na namuno dyan hanggang ngayon. Napakapalad ng Davao City because meron silang at least 3 years ni Baste. Nung una, 3 years niya ngayon. So that's 6 years plus another 9 years. OMG, that's 15 years of 15 taon. Tama ba? 3. Tapos 3 ulit ngayon. Plus another 9. Di 15 years.
15 taon na posibleng mamuno si Mayor Basti Duterte diyan. Napakaganda ng mga programa niya. Nako, nakakainggit ang Davao City. Magiging malayo talaga ang agwat ng Davao City sa lahat ng syudad. Hindi lahat ng tawag dito, yung dynasty. Hindi lahat ng dynasty masama. Merong mga bad dynasty at good dynasty. The best example of bad dynasty yung mga Marcos. Dahil tinan nyo, magnanakaw yung tatay, magnanakaw yung nanay, yung lolo, lola, magnanakaw. Tapos yung anak, magnanakaw din daw. Yung pamangkin, magnanakaw din daw. Yung pinsan, magnanakaw din daw. Yan ang legacy nila. So yan ang bad na dynasty. Pero meron ding mga good dynasty. Katulad ng mga Duterte o katulad ng dynasty ng mga Teodoro diyan sa Marikina, kahit na mga traidor yan, maganda nagawa nila sa bayan nila. O di ba? At marami mga mabuting dynasty, pero marami din dynasty ng mga bulok. Mga bogo. But then again, huwag kayo masyadong maapektuhan mga kababayan. Lalo na yung mga nasa social media, nakikita nyo. Kasi syempre, nagpa-follow tayo lahat sa mga mainstream media. And if you look at the postings ng mainstream media, lahat yan puros anti-Duterte talaga yan. Don't worry. Don't worry, let us use that as a motivation for us to put the best candidate in 2028 sa pagka-presidente, which is VP Sara Duterte. Wala na yan. Itong mga ganitong propaganda, paggamit nila ng kapangyarihan, paggamit nila ng media, paggamit nila ng mga kung sino-sino pa. Para sirayan ng mga Duterte, wala na. You cannot convince 32 million Filipinos na niloko ninyo. Hindi na nila makukumbinse yung mga Pilipino na nabudol nila noong 2022 elections para sumama sa kanila. Kawawa. Sabi ko nga sa inyo, kung sino man ang itataas ang kamay ng si Tulo Sipon, si Boy Sipon, kung sino man ang itataas ang kamay ni Boy Sipon, wala na yan. Sira ang buhay niyan, sigurado. Hindi ba? Magkano na ba ang mga gasolina sa lugar ninyo? Grabe umakyat na ang diesel hanggang 112 pesos ha. 112 pesos isang litro, Diyos mio, doble. Utangin na niyan. Alam niyo, kanina galing ako ng Davao City So paglapag ko ng airport mga bossing, sabi ko shit, Friday ngayon, payday Friday the 13, malas yan. Sabi ko, sobrang traffic. Alam niyo, from the airport hanggang dito sa lugar ko, sa aking tahanan, ang luwag ng kalsada. Sabi ko, shit. Ito na yung epekto ng pagtaas ng presyo ng gasolina. My goodness. Mukhang maganda ito, walang traffic. Pero Diyos ko po, nakikita ko yung mga gasolinahan, 95, 100, 112. Ito yung may total, yung nakikita ko ngayon sa screen ko, total 112.30. Grabe. Diyos ko po, paano na ang mga Pilipino nito, kawawa, yung mga nagga-grab. Kasi syempre hindi pa man nag-a-adjust yung kanilang fare. Kasi bago, may yung fare regulations commission, yan ang, nagtatalaga ng mga base price or base meter ng mga, ng mga ride-hailing na taxis, o mga grab, at saka yung mga kung ano-ano pa. Nako, grabe. Lugi talaga ang mga namamasada ngayon. Kawawa ang mga Pilipino dito sa nangyayari talagang pag-angat or pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero huwag kayong mag-alala. Babawi tayo sa kanila. Pag mumurahin natin sila, makabawi man lang tayo. Diba? Simulan na natin ang pagbali-balita para marami tayong mapag-usapan. Ha? Okay lang ba yun? Okay lang? Okay lang ba sa inyo yun? Eto. Mainit na balita kaninang maga, mga bossing. Naglabas si VP Sara ng kanyang statement patungkol sa subpina sinusubpina ng Makabayan Kupal. Itong si Chel Jokno na nauna pang mag-petisyon bago maglinis ng kanyang ngipin. Ito si Chel Jokno, si Yossi Kadire. Puntaragis talaga pag nakikita ko to si Chel Jokno, sabi ko, ba't ganito yung mga dilawan? Ba't yung mga dilawan ganito yung mga nila, yung mga ngipin nila, ang dudumi. Si Llamas, ang dumi ng ipin. Ito wala ba kayong mga pera? Wala ba kayong pang-padentista? Putangin na. Grabe naman kayo. So ito mga ulul na ito, hindi nga makuha maglinis at magsipilyo ng ipin, nakuha pang bumati ko sa mga tignan mo naman kung gano'ng kaganda yung VP Sara natin, di ba? Ganda-ganda, linis-linis, preskong-presko. Kahit sabi ko nga sa inyo, kahit bagong gising sa umaga to, hindi bad breath to. Ito mga ganitong itsura. Tingnan mo, lahat bumabatikos, congressman, senador, makakaliwa, vlogger na malalagkit, mainstream media, lahat na nagsama-sama, combine, lahat ng mga ahensya ng gobyerno nagko-combine para si Inday Sara durugin. Tingnan nyo naman, unbothered. Nonchalant, tingnan mo naman ang itsura, preskong-presko. Pero tingnan mo sila, yung mga bumabatikos, tingnan mo si Bongbong, putangin nang yan, tumutulo na isipon pag nag-iisip. Minsan na lang kasi gumana yung utak, tapos papaganahin nyo, patutulo talaga yan. Isabaw yung utak niyan
So tingnan mo si Remulla, konting panahon na lang. Ilang ano na lang, ilang jablo na lang ang magmi-meeting. Oo, malapit-lapit na rin yan. Ito si itong si tawag dyan, si Saldico. Parang may bali-balita pa nga si Saldico, parang pumanaw na hindi na nagpaparamdam eh. Saldico, kung nasaan ka man ngayon, hayop ka, hindi ka makakatakas sa kahit sa batas ng mundo, hindi ka makakatakas. Lalong-lalo hindi mo matatakasan ng batas ng langit, punyemas ka. Nananahimik ka masyado, ha. Kupal ka talaga, satanas ka talaga, ha. Eto pa si Martin Romualdez, kita mo nung may isang video ko napanood, paika-ika na. Sabi ko, wala, yan ang ginawa ninyo sa mga buhay ninyo. Sarap-sarap naman kasi mamuhay, di ba? Yung sarap naman, mayaman ka na. Milyonaryo, bilyonaryo ka na, di ba? Ano pang kailangan mo? Ano pang kailangan mo? Kaya mo nung napag-aaral nyo naman yung mga anak nyo sa abroad. Naging congressman ng asawa, tsaka anak mo. Ano pa gusto mo? Gusto mo maging presidente ng Pilipinas? Bakit? Magtatrabaho ba kayo? Gagawin ninyo para maging presidente kayo. Tingnan mo si Bongbong Marcos, gusto maging presidente ng Pilipinas. Ang gusto lang naman ni Bongbong pag naging presidente siya, yung libre pagkain, libre bahay, libre pasyal, libre bodyguard, libre gasolina, lahat libre. Pero tingnan mo, nagagawa ba niya yung trabaho niya bilang presidente? Hindi na nga nagtatrabaho, nangangayayat pa. Kaya wag nyo nang pilitin si Bongbong magtrabaho, ha. Yung mga nag-ano rito, 3 years pa, sabi ninyo magtrabaho ka. Wag na, pag pinagtrabaho niyo yan si Bongbong, baka kamatay niya yan. Matagal nang hindi gumagana utak niya, pag pinagana niyo yan, baka sumabog yan. Kaya anong gusto pa ninyo? Tulad yan, si Bongbong walang nagawa, ilang taon na walang nagawa. Tapos ito si Martin Romualdez, kung magiging presidente siya ng Pilipinas, anong gagawin niya? Hindi ba kayo nabubusog sa dami ng perang mga nakukuha ninyo? Ibang klase. Napakasimple lang naman ng buhay ng tao. Napakasimple lang ng buhay ng tao. Ano buhay ng tao? Kumain, matulog, gawin mo yung nakakapagpasaya sa'yo. Bumili ka ng mga bagay. Sa dami ba naman ng pera na yan? Putya, kahit sino, pwede nyo nang bilhin eh. Kaya nagtataka ako, ano pang gusto nyo? Kung may pamilya ka, mapag-aral mo yung mga anak mo, mabigyan mo ng baon, mapakain mo sila, ma-assure mo maganda future. Ano bang gusto nyong gawin? Nakawin lahat ng pera ng Pilipinas para yung mga anak nyo hindi na magtrabaho at gumastos na lang ng gumastos. Pinag-aral nyo pa yan. Sana yung mga anak nyo, di nyo na pinag-aral sa ibang bansa. Putyang ina. Nire-ready nyo rin pala yung future nila, pinag-aral nyo pa sila. Simple lang ang buhay ng tao. Meron kang bahay, meron kang pagkain, eskwela, meron kang trabaho, nakatulog ka na mahimbing. 24 oras lang ang buhay natin ng araw-araw. Sa 24 oras, matutulog ka pa ng 8 oras. 8 oras ka magtatrabaho, 16 hours lang yan. Sa dami ng pera ninyo, yung sa mga oras na gising kayo, yung ilang oras yun? Yung 16 na oras na gising kayo, hindi nyo kayang ubusin lahat ng pera nyo. Kaya nagtataka talaga ako kung bakit ginagawa niyo ito. Yung kapangyarihan, meron na rin naman kayo. Kahit naman wala kayo sa posisyon, makapangyarihan pa rin naman kayo dahil sa dami ng pera nyo. Hindi ko talaga maintindihan kasi pag nakita mo talaga ang mga Duterte, sobrang simple lang ng buhay nila. VP Sara, sobrang simple lang ng buhay niya. Mayor Baste, sobrang simple lang ng buhay niya. Meron ba silang mga magarang mansyon? Wala. Meron nga kaming kwentuhan nito ni VP Sara na sinasabi niya na they had to rent a house far away from the city dahil mura. Dahil mura. Di ba? Alam mo yun, samantalang etong mga congressman, magkano lang sweldo ng congressman diyan nakatira sa Forbes Park? Magkano diyan? Magkano bahay diyan? More so kung nagre-renta diyan, magkano renta niyan? At least mga 300,000 a month ang renta diyan. Mas malaki pa 'yung renta nila kaysa sa sweldo nila. So paano nila na-afford tumira diyan? Alam niyo 'yung ibig ko sabihin? Kapag ikaw nagtatrabaho ka para sa mga kababayan mo, make sure na 'yung buhay mo at least kahit papaano malapit doon sa mga kababayan mo. Hindi ka dapat maghirap. Pero kung mayaman ka, dapat 'yung constituents mo mayaman din. Utang ina nyo. So eto ngayon sila Yossi Kadiri. Ito sila Yossi Kadiri sa sila Chel Jokno. At itong mga tatanga-tanga ng mga nag-file ng impeachment kay VP Sara. Diyos ko po, nagsinusubpina nila. May sinusubpina sila kasi para daw masecure yung mga ebidensya o makakala pa sila ng ebidensya. So umamin sila na nag-file sila ng impeachment pero wala talaga silang ebidensya because kung talagang matibay ang kanilang ebidensya, hindi na sila magre-request pa ng kung ano-ano pang para mapatibay yung kaso nila. Kasi pag ikaw nag-file ka ng kaso, you make sure na ready yung kaso mo, tatayo siya sa korte. Pero
Pucha, nung nakita nila yung yung lawyers ni VP Sara Duterte, nung nakita nila yung lawyers ni VP Sara, puta nataranta sila. Nataranta sila, sobrang taranta nila si Beke, si Kokey, si Congressman Ridon, anak ng tinapay. Gusto pang ipatanggal yung dalawang abogado. Ang ina ninyo, kala ko ba si Inday Sara ang takot? Si Inday Sara ang takot, kayo yung hindi humihinto. O, di ba? O dito, panoorin natin itong balitang ito, mga bossing. Hiling ng ilang kongresista na ipasabi na kanyang SALN at bank records, pati na rin Pinapasabi na yung SALN and kanyang bank records. Bakit? Bakit? Kung nagsasampa kayo ng demanda kay Inday Sara dahil meron siyang tagong yaman, dapat meron kayong pruweba na meron siyang tagong yaman. Di ba? Di ba? Kasi sabi nga nila, you can only request for this kapag meron daw kaso sa korte. Meron ba? Kasi sabi nga, the burden of proof or ang prosecution ang dapat na naglalabas ng mga ebidensya. Itong depensa, didepensa lang sila. Kung anong ebidensyang may hawak ka, ilabas mo, didepensahan namin. Hindi pwedeng wala kang ebidensya, kukuha ka sa akin ng ebidensya para ilalaban mo sa akin. Kabubuan yan. Napakalaking katangahan yan, tama? Hindi ba nagbibintang ka sa akin na kapre ko. Kaya aswang. Sabi mo aswang ako, anong pruweba mo? Mamayang gabi. Ipakita mo, mahati yung katawan mo habang kita mamayang gabi, mahati ka. Hindi pwedeng ganun. Kailangan meron ka ng pruweba, may CCTV, meron ka ng video na nakita mo talagang humihiwalay yung katawan ko, kumakain ako ng tao. Kailangan kumpleto ka na ng ebidensya kapag nag-akusa ka. Hindi pwedeng nag-akusa ka tapos wala kang ebidensya, katulad nung ginawa ni Trillanes siya nung nakaraan kay Kong Pulong. Sabi niya, si Kong Pulong ay membro ng Triad. Membro siya ng Triad at meron siyang tattoo sa likod. At yung tattoo na yun sa likod, may mga code yan ng Triad. Mayroon bang pinakita si Pulong na picture ng tattoo ni Pulong sa likod? Wala. Anong sabi niya? Maghubad ka ng damit, ipakita mo rito yung tattoo mo sa likod. Gago ka ba? Tarantado ka, ikaw nag-aakusa ka sa akin tapos gusto mo ako magpakita ng pruweba? Hindi. Ikaw nag-aakusa, ikaw magpakita ng pruweba. Hindi ba? Katulad yung 18 Marines, sila nag-aakusa. Anong meron sila? Pruweba. Hindi lang sila akusa nang walang pruweba. Nag-akusa sila, may mga timeline, may mga pictures, may mga sila. Bawat testimonya nila, merong kaakibat na mga ebidensya. Yun ang legit. Pero yung sasabihin mo na may nakaw na yaman si Inday Sara, tapos buksan natin yung SALN para makita natin kung ilan sa mga perang galing sa Pogo at drugs yung pumasok dyan. Gago ba kayo? Kailangan kayo yung meron ng ipakita. Meron pumasok sa kabangko niya na pera galing sa ganito, galing kay Atong Ang, galing kay Pineda, halimbawa. Kasi mga gambling lord man yung mga yan. Dati ipakita nyo na ganun, meron. Tapos, yung ngayon, yung depensa, tatapatan nila yun. Peke, yung dokumento na yan. Hindi totoo yung dokumento na yan. Kasi ayon dito sa aming mismong statement, bank statement, galing mismo sa bangko, walang ganyang mga pumasok. Ayun, di ba? Tapatan ng Ikaw bilang isang prosecution, maglalabas ka ng mga ebidensya. Ako naman bilang depensa, didepensahan ko yung ebidensya na ilalabas mo. Ang problema, yung mga nagfa-file ng impeachment, wala silang ebidensya, meron lang silang haka-haka. Tapos, hihingi sila ng tulong sa akusado para mabuo yung kanilang kaso. Abay, gago. Sinong ulol ang mapapaniwala nyo? sa hiling na ilipat sa kustodiya ng Kamara ang umano'y bagman na si Ramil Madriaga. Nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Di ba? Gusto nila yung Ramil Madriaga, mai-secure nila. Di ba kayo nahihiya? Ang daming pamilyang biniktima ng Ramil Madriaga na yan. Akala ko ba, champion kayo ng human rights? Itong Ramil Madriaga na to, kriminal ito. May mga complainant ito, may mga kinidnap ito, may mga bata na kinidnap ito na na-trauma. Tapos, gusto nyong i-secure siya? Hindi nyo ba naiisip yung nararamdaman ng magulang na hinayop ng putang ina niyan? Hindi nyo ba inisip yung nararamdaman noong batang kinidnap niya na trauma? Hindi nyo naiisip yan? Nasa ngalan ng politika, papabayaan nyo maghirap itong complainant na itong hayop na Madriaga na to para lang magamit nyo si Madriaga sa politika nyo. Yung Madriaga, puros lang yan, walang ebidensya yan. Puros lang yan, yung testimonya lang ang meron siya, walang ebidensya, tapos kriminal pa. Samantalang itong 18 na Marines natin na antatapang, meron silang sinumpang salaysay dyan sa notaryo, notarized
Tapos, bawat salita nila, merong ebidensya, salita, ebidensya, salita, ebidensya. At yung ebidensya nila, nagko-corroborate doon sa testimonya nung naunang lumabas na si Guteza. At yung testimonya ni Guteza, pinatotohanan mismo nung amo nila na si Zaldico. So, ikita mo yung dami ng kumbaga gaano kalakas itong sinisiwalat nitong 18 na Marines, kung gaano karami yung pwede mong silipin na angulo, yung connect-connect, ang dami. Tapos itong Madriaga, out of the blue, nakakulong. Paano nakapagbigay ng testimonya yan ng nakakulong? Kinontrata nyo yan. Di ba? Kinontrata yan. Katarantaduhan na bigla na lang, ano yan, nakapagsalita yan kasi nakakulong yan sa loob eh. Nakakulong sa loob yan. Walang access yan sa cellphone. Walang access yan sa social media. Paano niyang malalaman yung nangyayaring gulo sa labas? Tapos biglang, Warden, pwede ba kitang makausap? Ano, magsasalita ako. Tungkol saan? Tungkol kay Inday sa putang ina mo. Paano mo nalaman yung kay Inday Sara? Wala naman tayong TV dito sa loob. Wala ka naman cellphone. Paano ka naging updated sa issue? Ulul ka. O ibig sabihin, nandiyan yan sa loob, nananahimik yan, meron siyang ginawang istorya o dati pang istorya, o tapos, umano na yan. O parang may sabi-sabi pa nga, may mga kasama daw yan ng mga NPA dyan sa loob eh. O syempre mga NPA dyan, may mga kausap man. O sino ba yung mga lumapit sa kanya? May mga nagsasabi na may lumapit dito, mga makakaliwa. Si Dilima daw, ilang beses nagpunta dyan. So, imaginein mo yung isang inmate, papaanong magtitistigo, papaano mo malalaman na gusto niya magtistigo, at papaanong nakausap mo siya. Di ba? So, ibig sabihin, gawa-gawang istorya na naman to. Parang Bikoy na naman to. Parang Adormawanay na naman to. Parang alias Rene na naman ito. Ginagawa na nila yan. No? Maluloko pa ba naman nila tayo dyan? Diyos mio, Madriaga na naman. DSGG tinawag nga ni Vice President Sara Duterte na isa na namang fishing expedition ang ginagawa ng ilang kongresista at humiling na ipasabpina ang kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN at kanyang bank records. Yung SALN, kasi yung SALN, naka-public man yan. Naka-public naman yan. Di ba? Naka-public yung SALN na yan. So bakit mo kailangan ng supporting document to prove na may mali sa salin niya? Kasi kung ikaw, alam mo na may mali sa salin niya, dapat alam mo kung anong mali sa salin niya. Kaya nga sinabi ni Inday Sara doon sa interview namin, di ba? Sinasabi lang nila na meron akong ill-gotten wealth. Alin doon? Saan doon? Alin sa mga properties ko yung na-acquire ko illegal. Halimbawa, yung property ko dito, yung sports car ko, yung helicopter ko. Alin dyan? Kailangan kapag ka nag-aakusa ka, mapinpoint mo alin doon yung nakaw na yaman. Hindi ba? O, kita mo, wala silang alam. Meron lang silang akusasyon na, teka, for 16 years, tumaas ng 300% or 3,000% yung kanyang asset. From this to this, hindi nga umabot na 100 milyon. Hindi umabot na 100 milyon. Puta, sabi ko nga sa inyo, tingnan ninyo yung salin ni Sandro Marcos. Tingnan ninyo kung gaano kayaman si Sandro Marcos at kung ano yung mga ari-arian meron si Sandro Marcos nakapangalan sa kanya ngayon at saka nung hindi pa siya congressman. Tingnan ninyo yung mga ari-arian ni Romualdez, kung ano yung mga ari-arian na na-acquire niya after siyang maging Speaker of the House. Etong mga congressman dyan, sabi ko nga sa inyo, kung you're talking about salin, lahat kayo magpakita ng salin. Ano yung mga properties, mga bagay na na-acquire ninyo bago kayo maging mga mambabatas. At ngayon, ano na ang pagkakaiba niyan? Malaki yan. Sigurado tayo dyan. Oo, kaya nga nila alam kung papaano tirahin si Inday Sara kasi gawain nila mga magnanakaw yan madali naman kasi magsabi na magnanakaw yan. Kapag alam mo kung papaano ka nagnanakaw, alam mo rin kung papaano mo ito ipapahid sa kanya yung ginagawa mong pagnanakaw. Katulad yan si Terry Ridon. Hindi ba tinanggal nga ni Pangulong Duterte yan? 3 buwan pa lang daw na poverty alleviation advisor. Puta, 7 beses ng bumiyahing hayop na yan. Diba? Ito yung mga paniniwalaan ninyo, naninira kay Inday Sara. Si Chua, tingnan nyo si Chua, yung pinagagawa dyan sa Maynila. Diba gumawa ng mga barangay hall na tinakpan pa yung mga paaralan? Puta, parang bahay ng kalapati, 4 na palapag. Ilang milyon ang mga budget niyan. Tinira nga ni Isko Moreno yan noon, nanahimik na lang yaan ang mga nagsasabi kay Inday Sara na magnanakaw siya. Anak ng tinapay. Paano naging magnanakaw yan? Kita nyo ba alam mo yung sasakyan ni Inday Sara? Isang normal na van lang. Tingnan mo nga si Abante, may mga relos na mamahalin.
May mga bulletproof na mga tawag dito, factory produced na mga bulletproof na mga American SUVs. Wala ngang ganyan si Inday Sara, tapos sasabihin nyo siya yung magnanakaw. Oh, hindi ba? Oh, tingnan nyo na lang. Sino pa? Oh, yan sila Stella Kimbo. Yan sila Barbers. At saka yung Osmeña ba yun? Yung isa pa dyan sa Surigao, yung dati. Ay, Pimentel. Yung Pimentel, tingnan nyo, puro sports car yung May nakita ba kayong ganyan sa mga Duterte? Wala. Si Pangulong Duterte nga, ang dinadrive niyan sa sa Davao City, pick up lang. Mahirap paniwalaan. Hindi wala talaga. Kailangan talaga nilang mag-propagate. Kailangan talaga nilang kutsabahin ng mainstream media para palabasin na masama si Inday Sara, pero hindi. Mahirap paniwalain ng 32 million na Pilipino. Makikita mo si Inday Sara, naka-polo shirt lang, simpleng sapatos, relos na mumurahin. Tapos congressman, putang ina, si Luis Tre, may utang pa palang 8 milyon, kulang na lang pati butas ng ilong lagyan ng diamante para magmukha siyang sopistikada, di ba? Wala, hindi nyo kayang patunayan na merong nakaw na yaman si Inday Sara Duterte, maniwala kayo. Patunay lang daw ito na walang sapat na ebidensya ang impeachment laban sa kanya. Dagdag pa nga ni VP Sara nakababahala yung hiling na ilipat sa Kamara yung kustodiya kay Ramil Madriaga. Ayon sa vice, special treatment daw ito gayong may kinaharap pang Yan yung sinasabi ko, special treatment ito. May kinakaharap itong kaso, pribado ito ang nagsampa ng kaso sa kanya, mga pribado na tao. Itong mga pribado na tao na nagsampa ng kaso sa kanya, mga bossing, na trauma yung mga yan. Oo, grabe ang trauma na inaabot nila. Mantakin mo na. Ilan ang kinidnap nila na pinatay nila? Ilan ang kinidnap nila na na-recover pa? Ilan ang kinidnap nila na naging successful yung kidnapping nila? So lahat yan traumatized family. If you are a champion of human rights, bakit yung isang kidnapper, para lang mapabagsak yung kalaban mo sa politika, gagamitin mo. Ilalagay mo siya sa convenienteng lugar. O paano naman yung mga biktima niya? Tangina, mga basura kayo. Mga demonyo talaga kayo. Wala kayong takas sa amin. Huling-huli kayo sakto. kasong kidnapping si Madriaga. Si Madriaga nga po yung nagpakilalang naging bagman umano ni VP Sara. Sagot naman ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na siyang humiling sa House Justice Committee na nirirespeto nga niya yung pahayag ng bise. May pagkakataon naman daw yung bise. Mga talunan to Hindi nga nanalo mga senador ito. Ilang beses tumakbo po. 8 diretso to hanggang sumunod. Basura pa rin to. Walang naniniwala dito sa buong Pilipinas. Paano magiging representante to ng mga Pilipino kung hindi nga nanalo to sa national level, hindi nga nanalo sa pagkasenador. Si Leila de Lima, hindi rin nanalo senador yan. Nakachamba lang isang beses yan pero hindi na nanalo ulit. Ilang eleksyon, hindi nanalo yan. Diba? Kaya nga sila nagpunta dyan party list, para manalo sila, makapunta sila sa posisyon at inilagay talaga sila dyan para para sa trabaho na ito. Hindi gagawa ng batas ang mga putang ina niyan, gagawa yung mga yan ng paraan kung papaano itong mga Duterte hindi manalo. Bakit? Leftist man ito. Hindi naman nila dinideny na mga makakaliwa yung mga yan. Siyempre, ano bang ginawa ni Inday Sara ng mga Duterte sa mga makakaliwa? Di ba inubos nila? O kaya gagawa sila ng paraan, lalo-lalo na yung mga kabataan party list niya, Gabriela na yan, gagawa yan ng paraan para hindi makabalik sa poder ang isang Duterte dahil mauubos ang lahi ng mga komunista sa Pilipinas. Oo, maniwala kayo, mauubos talaga yan. Hindi naman nila kinukundina. O paano mo masasabi na hindi sila konektado? Hindi naman nila kinukundina yung mga maling ginagawa ng mga New People's Army na yan. Saka sinabi ni Inday Sara sa kanyang interview, sinabi niya na meron kaming evidence that links dito sa mga party list na ito. And even the late Joma Sison, meron siyang pronouncement na itong mga itong mga legal fronts na ito, yan yung mga grupo na yan yung legal front nila. O hindi ba? na pabulaanan ang mga paratang sa kanya. Tingin naman ni ML Party List Representative Leila de Lima. Di ba sino ba mga nagsasalita? Puro kaliwa. Puro liberal, puro makakaliwa. Alam mo na kung bakit. Nung panahon ng mga Duterte, hindi nakaporma to. Nung panahon ng mga Duterte, naubos ang mga komunista. Nung panahon ni Duterte, naubos ang mga adik. Ano ba kaso nito ni Leila de Lima? Drugs. Di ba? Yun ang kaso niya, di ba? Drugs. O naglilinis-linisan to? O naglilinis-linisan? O hindi ba ito may kaso ng umamin to na nakikiapid? Umamin to na nanira ng pamilya? O tapos, gusto niyo magisanto yan? Hindi ba? Ang tagal nakulong nito. Bakit nakulong to? Dito sa Korte ng Pilipinas dito nakulong. Baka sabihin niyo, ba si Pangulong Duterte nakakulong? Gago, hindi naman nakulong sa Pilipinas yun. Dito sa Pilipinas nakulong yan dahil tinagurian niya na drag queen sa Bilibid. Tapos, tapos siya ngayon ang umaatake. Bakit siya umaatake?
Oh, alam mo na may personal grudge na talagang vindictive siya, nagbumabawi siya. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte na-expose yung kabulastugan niya, nakulong siya. O ngayon, pa ibang administrasyon, nakawala siya. O kaya ngayon, ganyan ang ginagawa niya. Ako, I'm just assuming kasi alam mo yun, putya yan, yan ba yung deal? O ito, this is just a question. Deal ba yan, ma'am? Na palalayain ka, i-acquit ka sa mga kaso mo in exchange, magiging resilient ka sa pagbihila pababa sa mga Duterte? Tanong lang kasi by the looks of it, ako sa tingin ko parang ganun. Parang ganun. Kasi you've been there for a long time. You've been CHR, you've been DOJ, you've been a senator. That's how many years in the service. You have the power to investigate. You have the power ng mga otoridad sa Pilipinas. Wala kayo na isang pangkaso ni isa sa kanila. Tapos ngayon, yung ginagawa, wala, bistado kayo, ma'am. Bistado kayo. Hindi nyo kaya sa mga papreso. Kahit araw-araw kayo lumabas sa TV, napipikon lang tao sa inyo sa kaipokritohan nyo. Tila kabado si VP Sara at nililihis ang usapin sa halip na sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Ganito rin po yung tingin ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua. Mukhang takot daw ang bise sa mga Si BC ba talaga takot o ikaw? Si BC ba talaga takot o ikaw? Kasi ikaw may mga may mga dirty laundry ka. Oo, yung mga ginawa mong proyekto diyan sa Maynila, yung ginigiba ngayon na mga sinayang yung pera na pagpapatayo ng mga barangay hall sa mga eskwelahan na mga aninipis. Na ang lalaki ng mga budget, lahat yan. Hindi ka makakatakas dyan, Chua. Baka kaya galit na galit ka at lahat ng kapangyarihan na pwedeng mong gawin, gagawin mo para mapigilan nyo si Inday Sara. Para hindi kayo habulin sa 2028. Well, sabi ko nga sa inyo, even if you impeach VP Sara, a Duterte politician will still win. And hahabulin pa rin kayo. Oo, so itong ginagawa mo ngayon, it's a waste of time. Because even if hindi man makatakbo si Inday Sara sa 2028, definitely, isa sa mga kapatid niyan tatakbo, mananalo at putang ina hahabulin kayo ng mga yan. Hindi na kayo makakatakas sa mga kasamaang ginawa ninyo. Wala na, hindi na kayo makakatakas. Ang tanging takas nyo na lang, sumunod kay Akop. Pag sumunod kayo kay Akop, ayan, pwedeng hindi kayo mahabol. Pero habang buhay kayo, kahit wala na kayo sa pwesto, yari kayo. Maniwala kayo, kaya tama yan, galingan nyo pa. Hindi takot si Inday Sara. Tinan mo nga, tabingi na yung mukha mo. Si Inday Sara, ganda-ganda pa rin ang mukha eh. Yung sinasabi nila na takot kay Madriaga and so on and so on. Hindi nga takot, sabi nga nila. Sige, pabayaan natin. Sasagot ba si Inday? Kung ako, hindi ako sasagot dyan sa Congress eh. Bakit? Pabayaan mong ma-impeach ako. Doon ako sa Senado sasagot. Sa Senado, puta, labasan tayo. Tingnan natin kung ano yung mga ebidensya na hawak nyo. Tingnan natin. Kung ano yung mga ebidensya na hawak natin, palakasan tayo. National TV, hearing. Diyan sa Congress, wala na yan. Hopeless case na yan. Matagal ng busog-lusog yung mga yan. So yung impeachment ni Inday Sara dyan, tutuloy yan. Pupunta yan sa Senate. Pagdating sa Senate, doon magkakadikdikan. Pagalingan doon. Pagalingan doon mga boss. Hindi ubra yung drama doon. Pagalingan ng ebidensya doon. Putang ina, pag wala silang ebidensya na ipakita, lalo ito Madriaga umupo doon, puta yari, doble-doble kaso niyan. Oo, maniwala kayo. Tsaka Madriaga has nothing to lose. Nakakulong na siya, ano pa bang ikakatakot niya? So kung halimbawa kasuhan mo yan ng sandabukan, ano pa bang ikakatakot niyan? Wala na, sira na buhay niyan eh. Kaya nga, nagbabaka sakali siya na baka swertihin pa siya eh. Pero wala na to, hindi na to sa galing ng mga abogado. And imagine mo, 3 years na pinaghandaan ni Inday Sara. Itong mga articles of impeachment nila ngayon, yan pa rin yung noon. So imagine mo, 3 years nang ready yung mga abogado ni Inday Sara dito. Tapos sila, bumubuo pa lang sila ng mga ebidensya ngayon, 3 years nang ready. Si Inday Sara, ano lang ba yung articles of impeachment nila? Alam na ni Inday Sara kung ano yung nila yung ibinibintang nila, pero yung ebidensyang hawak ni Inday Sara, alam ba nila? Hindi. Kaya ngayon, tain-tai sila. Gusto nila sumagot si Inday, gusto nila magkamali si Inday, gusto nila sagutin ni Inday yung mga... Hindi media ang tamang forum para sagutin ni Inday yan. I-push nyo na yan, i-impeach nyo siya ulit dyan sa Congress para pagdating dun sa Senate, dun tayo magkakaalaman. Hindi naman nakakatakot yan. Yan yung pinalalabas nila. Ba't ayaw niya sumagot? Hindi na siya dapat sumagot dyan. Because done deal na yan dyan sa Congress eh. Si Bongbong Marcos, hindi man lang nag-move yung kanyang impeachment. Kasi Inday Sara na ang liit-liit ng perang pinag-uusapan, hindi pa nagre-reklamo ang COA. Wala pang sinasabi yung COA na meron siyang misuse ng funds. Ito lang mga to nagbibintang sa kanya. Wala silang ebidensya. Tapos nag-move forward yung kanyang kaso. Nagkakagulo na ngayon sa Congress. Nagkakaroon na ng shopping ng mga congressman para pumirma dito. Kayo mga congressman, ingat kayo. Hindi na nga kayo binayaran nung nakaraan. Puta, pipirma kayo ulit. Bahala kayo sa buhay nyo.
Sira talaga mga karera nyo rito, maniwala kayo. At pag ma-impeach man si Inday Sara dyan sa Congress, pagdating dun sa Senado, durog kayo. 3 years, 3.5 years nang prepared yung mga abogado ni Inday Sara sa lahat ng mga bintang ninyo. O, siguraduhin nyo lang na napakarami ng ebidensya ninyo enough para talagang mag-scramble yung mga abogado ni Inday. Lalaman ni Madriaga. Samantala, JG, muling magpupulong nga yung House Justice Committee sa March 18. At ayon po kay Committee Chairman Jervy Luistro, yung hiling nga po ni Congressman Jokno yung kanilang pag-uusapan. At pag-amin niya, may agam-agam siya sa paglipat nga ng kustodiya ni Madriaga. Pakinggan po natin itong pahayag ni Congresswoman Luistro. If there's a request to transfer his custody from BJMP to the House of Representatives, we cannot act motu proprio. Hindi kami pwedeng umaksyon on our own. We need to seek the conformity of the court by way of an order issued by the same court. Jiggy, sa Lunes nga March 16 na yung deadline ng committee. Ayan ha. Oh, yun ang mga ano nila. So, ano naman, gumagawa lang ng smoke screen itong mga taga-Congress kasi mabigat talaga eh. Sobrang bigat talaga nung mga ebidensya na hawak nung 18 na Marines. Oh, ang dami na naman mga bagong pautot Oh, punta naman tayo diyan sa Marines. So, wait lang. Ito, may sinasabi si Remulla. May bago Duterte na naman. Duterte na naman, Panginoon. So, itong wantakin mo. Sila nagsabi na itong mga sundalo na ito bago pa lang. Bago lang na mga tao ni Zaldico. Hindi pa nga daw sila sigurado na tao ni Zaldico. Tapos, itong mga sundalo na to, meron silang mga istorya. Kompleto, pati yung pagdala daw nila ng pera kay Trillanes eh. Alam nila eh. Ako nagdala sa Antipolo. Ha? Hindi naman taga-Antipolo si Trillanes. Nalaman ngayon taga-Antipolo pala siya. O kita mo, accurate. Sino ba nakakaalam sa inyo? Taga-Antipolo. Ako, alam ko, taga-Caloocan siya. Kasi sa Caloocan siya tumakbong mayor. Mantakin mo, sinabi, naghatid siya ng pera sa bahay niya sa Antipolo. May bahay pala sa Antipolo. Hindi ba? So, alam mo yon. Noong una, dinideny nila. Walang kwenta itong mga to, walang kwenta. Tapos biglang ngayon, meron na. Meron daw yung mga picture doon na ipinakita. Panahon pa daw ni Duterte. Paano nalaman? Paano nalaman panahon ni Duterte yun? Diyos ko po. May date yung picture, 2016, ganon. At saka nung panahon ni Pangulong Duterte, walang ghost project eh. Pandemic nun. Walang ghost project. Walang pera Pilipinas. Putang ina, ano na nakawin nila? Ano ang nanakawin mo pandemya? Namimigay ka ng ayuda ng pera sa mga tao. Yung social amelioration, SAP, di ba namimigay ka? Ilang trends yun. Nagbibigay ka pa ng libreng bakuna. Nagbibigay ka pa ng libreng hospitalisasyon. Sinasubsidize mo yung mga COVID patients. So naging beneficiary pa nga yung nanay ko niyan. Kulang tayo sa hospital beds. Tuloy-tuloy ang build program nun ha. Tuloy-tuloy. Kasi kung ako si Pangulong Duterte at corrupt siya, hindi na ako gumawa ng mga build program. Tama? Hindi ako gagawa ng mga tulay, hindi ako gagawa ng mga highway, hindi ako gagawa ng mga airport. Bakit? Kasi meron akong dahilan pandemic Yung pera gagamitin dito kunyari, pero ibubulsa. Di ba? Pero hindi Nakita mo kaliwat kanan yung mga highway kahit na pandemic. Tuloy-tuloy yung trabaho. Saan nila kukunin yung pera? Ngayon, tingnan mo ngayon. Nadoble na up to 6 point something trillion yung budget ng Pilipinas. Walang pandemic. Bukas ang ekonomiya. Namimigay sila ng ayuda. Totoo yan. Sige, ilagay na natin yung ayuda sa kanila. Pero yung ayuda na ipinamimigay nila, nakaprograma yun sa kanila. Wala man bagong kalsada, wala man bagong highway, wala man bagong ospital. So nasan napunta yung pera? Tapos ngayon, yung panahon ni Pangulong Duterte na pandemic, may nagawa pa diyan sa yung sa Manila Bay, yung Dolomite Beach. Aside from Dolomite Beach, ang daming build program, libre ang bakuna, libre ang mga gamot, yung mga ivermectin, di ba? Yung mga gamot na sa COVID, tapos ang lalaki pa ng mga itinutulong sa mga COVID patients. Paano makakapagnakaw yung gobyerno ni Pangulong Duterte? Talaga magets. Pero sige, pakinggan natin sasabihin ni Boying.
administrasyon pa umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nangyari ang isa sa mga insidente ng pagde-deliver ng mali-malitang kickback. O yun, so sinabi niya na doon sa testimonya, yung isa doon nangyari nung panahon ni Pangulong Duterte. Okay. Sige, maniniwala kami sa iyo, Boying, na nung panahon ni Pangulong Duterte, ipatawag din natin si Lord Alan Lord Velasco. O para ipaliwanag niya kung totoo yan. Kasi may akusasyon ka eh. Di ba ganun naman ang gusto namin? May akusasyon yung 18, ipatawag natin lahat yung inaakusahan ng 18. Ngayon ikaw, may akusasyon ka kay Alan Lord, patawag natin si Velasco. Oo, imbestigahan yan. Kung meron kang intel, imbestigahan yan. Pero dapat yung testimonya ng 16, imbestigahan mo din. Hindi sila imbestigahan mo ha. Yung mga sinasabi nung 18, nung 18 Marines, yung sinasabi nila, imbestigahan mo pati yung mga sinasangkot nila sa kanilang mga testimonya. Pantakin mo ikaw, nilabas ng media itong balitang to. Tanungin natin kung meron bang ebidensyang hawak si Boying. Sa isang kongresista, ayon daw yan sa hindi pinangalanang source ni Ombudsman Boying Remulla. Utang ina niyan, hindi pinangalan ng source, Diyos ko po. Paano kami maniniwala sa hindi mo papangalanan na source? Paano kung si Marites yan? Paano kung si Marisol yan? Ito may mga muka, 18 na mga sundalo, retired, dating tao ni Zaldico. Naghahatid ng pera kay ganito, kay ganito, kay ganito, kay ganito. Meron pa silang sinumpaang salaysay, may mga images pa. Tapos ikaw gusto mo maniwala kami sa'yo. Tapos ayaw mong pangalanan yung source mo? Anong klaseng kagaguhan to? Sinong tarantado maniniwala nito? Pinalabas na lang na naman nila ito para may balita yung media, para may dagdag na kasiraan doon sa testimonya ng matapang yung 18 eh. Hindi nagba-back down yung 18 eh. Anak ng tinapay. Sinong maniniwala tayo dito na meron akong intel galing sa isang source na hindi pwedeng pangalan? Di ba? Magugulat ka eh. Hindi may mapangalanan pero sinasabi yung impormasyon, eto na nga, malinaw na oh. Malinaw na yung impormasyon na ibinibigay nung 18, ang dami ng uminterview na mga media, na interview pa ng Banateros. Oh, consistent sila doon sa kanilang mga testimonya, consistent sila doon sa mga pinapangalanan nila. Bakit? Ito, meron siyang asset, hindi mapangalanan, gusto niyang paniwalaan, yung testimonya ng 18, ayaw nila paniwalaan. Tangin na circus. Sabi ko, si Duterte na naman. Kawawa naman yung matanda. Nandun na nga, pinadalan nyo na doon. Siya lahat naman ng katarantaduhan ng Kailan may reklamo ng pagnanakaw sa Pilipinas? May reklamo ba ng pagnanakaw sa Pilipinas noong panahon ni Duterte? Wala naman. May pagnanakaw ngayon. 2025 Budget Flood Control Ghost Projects. Ghost Projects 2020. Sino ba presidente niyan? Si Bongbong. Ba't isisisi na naman natin sa mga Duterte? Anak ng tinapay naman, Boying. Ba naman yan, Boying? Sobra naman sama ng ugali mo niyan. Mahihiya naman si Satanas sa'yo niyan. Tayo ng balitang yan, si Camille Samonte. Sinusuri na ng Office of the Ombudsman ang testimonya na nakalahad sa joint affidavit ng 18 nagpakilalang dating security aide umano ni Zaldico. Laman ng kanilang affidavit ang ilang litrato. Tingnan mo, kompleto sila. Nagpunta sila dyan, humarap sila dyan, naglagay sila ng mga ID nila, pumirma sila dyan, dala nila yung sarili nila, nakikipag-cooperate sila. Ibig sabihin, ano to? Ibig sabihin talagang ready sila na tayuan yung kanilang mga testimonya. Tapos sasabihin ni Boying meron siyang asset na hindi pwedeng pangalanan. Tapos paniniwalaan kagad ng media. Nantokwa talaga naman nangyayari sa bayan natin Pilipinas. Putangin na, sobrang lala ng korupsyon, pati media bayad na. Ng umano'y delivery ng Ayan tingnan mo. Putain na. Sasabihin nila nung panahon ni Alan Velasco may delivery. Sino ba ang Appropriations Committee chairman noong panahon ni Alan Lord? Ang alam ko si Ungab. Hindi naman si Zaldico. Tao ni Zaldico tong mga to. Ayan, pinapakita nila, sinasakay nila sa eroplano ni Zaldico. Tapos sasabihin nyo, nadeliberan panahon pa ni Duterte. Utangin na niya ng gulo. Ang gulo, ano ba talaga? grupo ng mga mali-maletang pera sa ilang kongresista.
Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, nakatanggap siya ng intel report na isa sa mga tinukoy sa joint affidavit na cash delivery sa isang kongresista. Nangyari Pinpoint mo. Ito yung affidavit nila. Ito yung eksaktong picture na yon. And pumunta kay Alan Lord Velasco. Paano nga mangyayari yun? Tao kami ni Zaldico. Okay? Ang nilalahad na amin sa aming testimonya, yung mga transaksyon namin kay Zaldico. Yung mga inuutos niya sa amin. May GC kami. Paano kami magdi-deliver nun? Hindi pa naman kami tao ni Zaldico nun. Tsaka paano kami magdi-deliver ng pera dyan galing kay Zaldico? Hindi naman siya ang committee chairman ng appropriations noong panahon na yan. Anak ng tokwa naman talaga. Sobra sagad sa sagad sa kabobohan naman to. O tapos galing sa asset na hindi pwedeng pangalanan. Sino na naman yan? Si Trillanes na naman yan. Diyos ko, pangalanan nyo na kagad para magkaalaman. noong pang Duterte administration. When we investigated that angle, it appears that Tinan mo sa dami-dami ng affidavit na yon, sa dami-dami ng pictures, isa lang yung hinighlight nila. Yung tatama sa Duterte, let's say, tama si Boying Remulla. Okay, tama si Boying Remulla. Sabihin na natin, kahit hindi totoo yan, na mayroong tumama sa panahon ni Pangulong Duterte. Paano yung mga hindi tumama kay Pangulong Duterte? Ba't di mo hina-highlight? Ba't ang hina-highlight mo yung sumapol kay Duterte? Bakit yung mga sumapol kay Romualdez at kay Bongbong hindi mo i-highlight? Sa dami ng ebidensyang ipinakita nila, sabi mo yung isa doon sa ebidensya nila. Paano kung 50 yung ebidensya nila, di 49 yung hindi nagtuturo sa Duterte. Yung tinuturo ng 49 na yun, bakit hindi mo hina-highlight? Let's say for the sake of argument, maniniwala kami sa kasinungalingan mo na nag-deliver nung panahon ni Pangulong Duterte. Una sa lahat, papaanong magdi-deliver yung mga driver, bodyguard ni Zaldico nung panahon ni Pangulong, sumakay sila sa time spaceship? Sa time machine, sumakay sila, bumalik sila sa nakaraan, tas nag-deliver sila ng pera doon, gano'n. 2025, 2016, sabihin na natin 2016 o 2017, 2018 na lang o 2020, ilang taon bumalik sila ng taon para mag-deliver doon gamit yung chopper ni Zaldico. Tao sila ni Zaldico. Again itong mga Marines na ito, tao ni Zaldico. At itong mga pinakikita nilang image na to, resibo ng kanilang or proof ng kanilang delivery. Kasi nga napakalaking pera niyan, alam nga naman thank you na lang yan. Di ba? Siyempre kailangan documented yan, well documented yan. So ngayon, meron daw isa na na-deliver nung panahon ni Duterte. Paano? Sumakay sila dun sa sa kotse ni Michael J. Fox sa Back to the Future. Bumalik sila tapos naghatid sila ng pera doon. Puta, ang galing Posible yun, sir. this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. That picture that was put in the affidavit was done during the time of Speaker Lord Velasco. Paano niya nalaman, na yung picture na yon nung panahon ni Alan Lord Velasco? Paano nalaman? Yun yung tanong Dapat nga yung media, sir, paano niyo nalaman na panahon ni Alan? Tsaka patingin nga, sir, nung picture na sinasabi ninyo na napunta kay Alan Lord Velasco nung panahon ni Alan Lord Velasco. Patingin nga, pag may naipakita siya, tapos sasagutin niyo mo, paano kay Velasco yan? Ako nag-deliver niyan, hindi pa naman ako, nasa serbisyo pa naman ako ng militaryo niyan, hindi pa naman ako bodyguard ni, ako nag-picture niya, di ba? Wala man siyang pinakitang ganun, Pero yung mga media nagtanong, hindi. Bakit? Siyempre, riding in tandem yung mga yan, So, it is not an entirely accurate depiction of even pictures. Di ba? Yun ang gusto nilang palabasin. Na sabi nga nila, garbage yung isa, garbage na lahat. Ganyan kasi sa korte. Pag meron kang 10 ebidensya, tama yung siyam, yung isa pineke mo, lahat dyan, wala na. Di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo sa kaso ni Arnie Tevez, di ba? Sa kaso ni Arnie Tevez, yung 10 sundalo or 10 dating militar din na sinabing pumatay doon sa gobernador ng Negros. Yun daw, sinabi nila, yung 10 na yun tinuturo si Tevez. Bumaliktad yung 10. Yung 10 testigo o 10 nagtuturo, bumaliktad. Sabi, hindi totoo yan, na pressure lang kami. Gumawa sila ng panibagong testimonya. Yun talaga, yung mga ganon, wala nang kredibilidad yung mga yan. Kasi nga, bumaliktad sila Pero ito, ang gusto nilang mangyari, ganon. Ganon ang gusto nilang mangyari. Isang ebidensya, pineke, kaya lahat yan peke na. Sinisira nila talaga yung credibility noong isinusumbong na itong mga Marines na to. Pero
Wala yan, hindi na kayo makakawala dyan. Matapang yung mga sundalo eh. O, hindi sila mapipressure. At saka alam ng mga sundalo na nasa likod nila, mga mamamayang Pilipino eh. At saka tinutulungan din talaga sila noong mga nasa politika na talagang sukan-suka na sa pagnanakaw sa Pilipinas. So malabo to, mahirap to. Tingin tuloy ni Remulla, tila minamanipula lang ang Kaya niya ginanon, wala siyang ebidensya ha, wala siyang ebidensya. Meron lang daw siyang intel, laway lang ang puhunan. May intel siya, peke, yung isang picture, nung nakaraan pa daw yun. So ibig sabihin, minamanipula. Wala yan. So lahat na nung ebidensya nila, wala na yan, mali na yan. Maniniwala ka sa isa, tapos lahat mali na. Nagkamali kayo dito kasi kinumpirma mo. Kinumpirma mo na totoong may deliver ng mga maleta. Sinasabi mo nga lang, ibang panahon, pero totoo na may deliver ng maleta. Nung una, dinideny nyo yan eh. Sabi nyo, imposible. Sabi ni Lacson, imposible. Meron palang delivery talaga. Kung nangyayari yung delivery nung panahon ni Velasco, di nangyayari din ngayon, imbestigahan natin si Velasco, tapos lahat ng mga congressman na nakatanggap daw ngayon, imbestigahan din natin. Ganun lang. Kung may intel ka pala, sige, maniniwala din kami sa intel mo. Pero maniwala ka din dito sa mga sinasabi ng mga sundalo na to. Tama? Pantay, imbestigahan natin si Velasco, tapos imbestigahan natin lahat ng mga dinadamay nitong mga to. Para patas kayo naman, mga impormasyon sa joint affidavit. They were playing with timelines, and this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. Yes, tayo na, linis. Ang linis ni Bongbong. Linis na linis. Janitor piece ang dating natin, sir. Talagang linis na linis si Bongbong. Wala talagang nangyaring masama nung panahon ni Bongbong. Wala. Maayos ang bayang Pilipinas panahon ni Bongbong. Hindi sinabi ni Remulla kung kanino nanggaling ang pera at Yun lang, hindi alam. Hindi sinabi kung kanino galing yung pera. Paano yun? Nagbigay siya ng impormasyon na kulang-kulang, samantalang itong 18 na mga Marines, kompleto detalye yung kanilang impormasyon na ibinibigay. Ayaw paniwalaan, tas gusto paniwalaan ka namin, napakasinungaling mo. Kung merong pinakasinungaling sa Pilipinas, second honor ka, first honor si Bongbong. Walang hiya, ito lahi talaga ng mga sinungaling na ito. ng kongresista ang tumanggap nito. Pero maituturing daw na reliable na tao ang nagbunyag sa kanya ng impormasyon. Reliable sa'yo. Reliable sa'yo kasi nga, pwedeng sirain nito yung kredibilidad ng mga sundalo tapos kabilang administrasyon pa. Sa'yo reliable, pero sa amin hindi. Mapapaniwala mo ba? Kami tanga na lang kami pag naniwala kami sa'yo. Wala kang puro laway mo lang na tumatalsik yung yung puhunan mo. Gusto mo goods na kami doon? Negative, sir. Negative. Tinukoy din ni Remulla na si dating Congressman Mike Defensor ang nasa likod umano para mabuo ang kwento sa laman ng joint affidavit ng grupo. He was instrumental in putting together the affidavit. I think we all know that. Hindi, ngayon lang nakakalam. It was actually denied by Mike Defensor. Pero okay lang man. Kung halimbawa man, let's say for example, si Mike Defensor nga yung tumulong sa kanila para mabuo yung istorya nila. So paano yun? Hindi na natin titingnan yung istorya. Magawa rin naman kayo ng istorya. May ginagawa nga kayo istorya kay Pangulong Duterte, nakakulong na yung tao. May ginagawa kayo istorya kay Inday Sara, subject na to impeachment yung tao. Bakit kapag ang gumagawa ng istorya sa side ng mga Duterte, binablangka nyo kagad? Again for the sake of argument, let's say, totoo yung sinasabi niya na si Defensor ang director nito. Ang ganda ng pagkakagawa ng script kung totoo yan, bakit hindi natin tingnan? Diba? Kasi kung ako tatanungin mo, yung Madriaga, mas lalo kung hindi pakikinggan yun. Ba't ko pakikinggan yung kriminal yun? Tama? Ba't ko pakikinggan yung impeachment ni Inday Sara? Wala silang ebidensya. Kaya nga nangihingi sila, sinusubpina nila yung mga bank accounts Sinusubpina nila yung kung ano-anong pwede na yung subpina para makagather sila ng ebidensya. Ibig sabihin wala silang ebidensya. Ano ba yan? Itong 18 sundalo, punong-puno ng ebidensya. Ikaw, puro yak-yak lang. Gusto mo paniwalaan ka? Grabe, no? Grabe media. Media, mahiya naman kayo sa balat ninyo kaya wala na nanonood sa inyo Kaya sumikat yung mga vlogger dahil wala nang tiwala sa inyo tao. He's not denying it anyway. Maglalabas ng sabina ang ombudsman oras na matanggap ang individual affidavit ng 18 mga dati umanong security aid. Dapat, panindigan nyo lahat. Tsaka, ilagay nyo yung detalye ng bawat isang tao kung saan siya kasama. Dapat yan, personal knowledge. Hindi pwede hong general statements lang na sabi-sabi, sama-sama. Ikaw nagsabi, hindi pwedeng sabi-sabi. Bakit yung sinasabi mo ngayon sabi-sabi? Sabi-sabi din yung sinasabi mo Sabi mo meron kang intel.
Kaya lang, hindi mo pwede pangalanan. Hindi alam kung sinong congressman. Pero kinukwento mo na, gusto mo paniwalaan ka, tapos yung kwento nila hindi paniniwalaan, OA ka naman. Ikaw may-ari. Di ba? Kinokontradict niya yung sarili niya eh. Bawal daw yung sabi-sabi. Siya din, naglalabas ng sabi-sabi. Ano ba talaga? Grabe naman ng pagka-double standards natin. Ang lahat. You're talking about serious allegations that have to be testified to by the actual people who witnessed the act. Yun naman pala eh. Di dapat yung intel mo na nagsasabi na si Lord Velasco panahon ni Duterte, ilabas mo din. Kailangan din niya mag-testify. Gusto mo nag-testify man sila. Notaryado. Di ba? Sumumpa sila sa notaryo. Pumunta pa sila dyan sa'yo. Nag-file sila. Pumunta pa sila ng NBI. Ano pang gusto mo? Lahat na nga ng gusto nyo ginawa nila. Ibig sabihin, they are complying sa mga requirements ninyo. So, bakit ayaw nyo pa rin? Ano? Wala po, sukol na sukol kayo dito, maniwala kayo. Sinisikap pa ng News 5 na kuna ng pahayag sa O, di ba? Palakpakan. Lupit. Napakalupit, mga bossing. Napakalupit ng mga kaganapan ngayon. O, ito, katulad nito, sabi nung kapatid niyang ulol, ayan o. Oo. Naniniwala ba kayo? Ilagay niyo dyan sa comment section. Naniniwala kayo na safer ang Pilipinas ngayon? Ha? Sabi ni Remulla, safer daw. Anong balita na to? Sa ang publiko sa panahon ngayon at bumaba na rin ang crime rate. Yan po. Bumaba ang crime rate. Hindi tayo maniniwalang bumaba yung crime rate kasi naghirap ang mga Pilipino. Kapit sa patalim ang mga Pilipino, mas dumadami yung gumagawa ng kasalanan kapag gutom. Madaming gutom na Pilipino ngayon. Okay man lang sana kung lahat ng Pilipino may trabaho. O okay man lang sana yun. Pero hindi, nakita nyo yung mga, di ba, pag nag-scroll kayo sa Facebook, nakikita nyo yung mga sinasaksak, binabaril, nagpapat session sa kalsada, yung mga road rage. Di ba nakikita nyo yun? Paano naging safe ang Pilipinas kung ganyan? Wala ka bang Facebook, Remulla? Wala ka bang Facebook kung sinungaling ka lang talaga? Oo, kasi maglalabas kayo ng datos nyo. Kayo rin ang gumawa. Putang inang yan. Siyempre, papabanguhin nyo yung mga sarili ninyo. Pero yung reality, pag pumunta kayo ng social media, makikita nyo yung mga CCTV footages, ang ganito, ganyan, hold-upan. Putsang yan. Paano naging safer ang Pilipinas? Diyos mio. Ay ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Paliwanag ng kalihim, nakatulong dito ang ani ay unti-unting pagresolba sa problema sa iligal na droga nang walang pinapatay. Wala talagang mamamatay, wala nahuhuli. Lahat ng nahuhuli nyo, puro galing sa customs. Lahat ng nahuhuli nyo, puro shipment. Wala kayong nahuhuling drug lord. Meron na kayong ipinaradang malaking drug lord? Wala. Wala talagang mamamatay. Putang inang yan, nahuhuli nyo drugs. Wala kayong nahuhuli ng may-ari ng drugs. Tapos, putya yan, yung sabi pa nung pare, na addict din, na problema sa ekonomiya kung bakit nagtitinda ng droga yung mga pusher. Putya nang yan, malapit kayo sa pusher eh. Malapit kayo sa mga addict, protektado nyo. Talagang walang mamamatay na addict. Eh, putya, kung addict ka ngayon, hindi ka talaga mamamatay. Noong panahon ni Pangulong Duterte, pag addict ka, delikado ka talaga dahil talagang matindi kamay na bakal niya sa mga adik. Ngayon wala eh. Asan na yung driver nung tonel-toneladang nahuling droga dyan sa Cavite? Asan na yun? Yung mga nahuling drugs dyan sa mga warehouses, asan na? May nahuli kayong drug lord? Wala. Yung mga shipment na container na sinasabi nyo nakuha sa ganito, nakuha, nakapalaman sa ganyan, nahuli ko sino yung mga consignee nito. Yung anak nga nung kapatid mo eh, yung anak nga ni Boying Remulla nahuli eh, na tumatanggap ng shipment, nakalabas pa eh. Oh, talagang walang mamamatay na pusher kapag ganyan, wala kayo hinuhuli eh. Publiko sa punch daw ng mga sindikato ang hinahabol nila imbes sa mga mamamayan. Sinabi ito ng kalihim sa isang press conference sa Occidental Mindoro kung saan pinakita niya ang bilyon-bilyong pisong halaga ng shabu na nasa bat matapos sumadsad ang isang speedboat. Tingnan mo sumadsad yung speedboat, nasa bat nila ito. Asan yung drug lord? Wala. Nahuli? Yung nagdadrive ng speedboat? Wala. Ayan sila lang nandyan. Hindi nila maipakita kung sino may-ari ng droga na yan. Baka nga mamaya yan, yung droga na yan. Yan din pinapaikot nyo na, kunyari nire-raid nyo lang. Pero yan din yun. Hindi natin alam. Wala naman tayo dyan. Kwento nila yan. Hindi naman tinetest yan sa harap natin. Baka mamaya asin lang yan. Para lang masabi na effective yung kampanya nyo against drugs. Against drugs. Kasi drugs lang nahuhuli. Pero yung drug lord, wala man. We managed to
wage this campaign against drugs without killing anyone. We are solving... Wala kayo nahuhuli. Wala kayo nahuhuli. Paano may mamamatay? Wala nang lalaban sa inyo kasi nga wala naman kayo nahuhuli. the drug problem. It is not solved. Hindi naman siya 100% solved. But we are on our way. This administration is... Paano kaya tayo maniniwala na tinatrabaho nila yung droga, war on drugs nila effective, kung yung presidente, sabi ng kapatid, addict daw, pati yung asawa, addict, mga anak, addict, putya yan, hindi mo mapag-drug test. Ang hirap paniwalain ng mga tao na successful yung campaign nyo against illegal drugs kung yung mismong presidente natin merong issue ng pagdodroga. Aray! Tangina niya, sabi ko nga sa inyo, kahit na anong gawin ninyo, at 1% yung trust rating mo, John Vic Rimulya, ibig sabihin wala naniniwala sa'yo. Siguro yung mga taga-Cavite, mabobola mo. Doon ka na lang. Pero buong Pilipinas, di mo maluloko, sir. Oo, hindi mo maluloko kami yung mga nakakita, mga addict namin kaibigan na nagbago, addict na naman eh. Paano kami maniniwala sa'yo? Maaaring maniniwala sa'yo yung mga tolongges katulad mo, pero yung mga totoong Pilipino na araw-araw nakikita sa mga kalsada nila, talamak ulit, rambulan ulit, riot ulit, wala. Hindi kami maniniwala dyan, sir. Against EJK. We respect human rights. With a cleaner organization and a more determined focus, we are slowly but surely winning the drug war. Wow, palakpakan. Malay mo naman, totoo. O sige, kwento mo yan. Sige, kwento mo yan. Di maniniwala kami dyan. Ay, nako. O, hindi ba? Ang ganda ng mga balita natin. Ano ba mga nakalap natin balita? O. Ay na talaga. Ito, pakinggan na lang natin. Ito si Auntie Claire para meron tayong pagtatawa. Sabi ko nga si Auntie Claire, putang ina nito, hindi humihinto to, kaya wag din natin hintuan. Hindi humihinto to sa kabobohan, pasahod ng taong bayan yan, wag din tayong hihinto. Murahin natin ang murahin yung hayop na yan. O, dito daw, sa anibersaryo ni Pangulong Duterte, sa pagkidnap kay Pangulong Duterte, hindi daw siya naniniwala na marami ang may gusto na si Pangulong Duterte ay nasa ICC. O, pasok. Isang interview po sa Davao City, sinabi ni Vice President Sara Duterte na galit ang mga tao sa ginawa sa dating Pangulo 1 year since his arrest. So the Vice President says Filipinos remain angry over the arrest of the former president and that this anger will not subside until he is brought back to the Philippines. Sabi niya po, it is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction. So galit ang mga tao, isang taon ng galit ang mga Pilipino. Ano po ang assessment nyo dito? Ulitin natin, sana tinanong niyo siya, gaano karaming tao ang galit? Madami. Tanga, 32 million. 32 million Filipinos voted for VP Sara Duterte. And the other voters na hindi bumoto sa kanya, yan yung mga at least hindi political. Naniniwala na rin ngayon sa ginagawa ng gobyerno sa mga Duterte. Yung pagtatraidor ninyo, kitang-kita naman. Tsaka, tinan nyo sa mga rallies, birthday ni Pangulong Duterte, yung mga lumalabas sa kalsada. Tinan nyo yung mga nagmumura sa inyo sa social media. Alam mo kung nakakamatay ang mura, Claire Castro, matagal ka ng patay. Kung nakakamatay ang mura, sa dami ng mga tao na nagmumura sa'yo, maniwala ka. Kung nakakakalbo, wala ka ng buhok ngayon. Oo, maniwala ka. Pucha ka na, hindi, bulag ka ba? Ikaw rin, wala ka rin Facebook katulad ni John Vic Rimulya. Hindi mo ba nakikita na napakaraming mga Pilipino ang nananawagan? Tingnan mo, yung signature campaign nga lang ng ginagawa nung nila Joey, di ba? Yung signature campaign nila, ilan signatures na yung nakuha nila? Kung nakakuha na sila ng mga at least kulang-kulang 200,000 na pirma, o 200,000 na Pilipino na yan na ayaw sa pagpapadala kay Pangulong Duterte. Balita ko, marami pa daw mga pirma dyan na hindi nag-qualify dahil kulang-kulang yung mga detalye. O kung sabihin na lang natin, mga 300,000, hindi ba madami na yun? Hindi nga kayo makabuo ng rally ninyo rally ng mga dilawang pangit at saka ng mga loyalistang mga mukhang ebak. Hindi nga kayo makagawa ng rally na madami kayo Putang ina, dami-dami nyo ng pera Tapos ko-questionin mo kung gaano karami yung taong galit. Gago, marami, isa na ako doon, tarantada ka. Putang ina ninyo, sa impyerno kayo pupulutin talaga. Maaring dito sa lupa, ikaw Claire Castro, sa laki ng binabayad sa'yo, mabuhay mo yung mga anak mo. Pero sigurado Claire Castro, kakarmahin ka. Pag kinarma ka, puta, pati mga pamilya mo damay.
Pati yung mga anak mo damay, maniwala ka. Ang ina nyo Kala nyo makakalusot kayo Dahil itong pagpapadala kay dating Pangulong Duterte sa Dahig ay ito ang unang hudyat para mabigyan ng hustisya hindi lamang po ang mga biktima ng EJK, pati na rin po ang dating Pangulong Duterte. Wala po tayo masasabi kung lahat ba ng Pilipino ay galit. Hindi lahat kasi ikaw, dati kang galit pero ngayon hindi na. Hindi lahat. Pero at least sabi ko nga sa inyo, 45% ng si Inday Sara. Dati nga 35 lang Ngayon plus 45% ang trust rating ni Inday Sara. Hindi pa ba yan patunay, Claire Castro? Bobo ka ba sa math? Tanga ka ba magbilang? Bulag ka ba talagang ulul ka? 45% na po ang approval and trust rating ni Inday Sara simula nung nagdeklara siya na tatakbo siyang presidente. Si Bongbong negative pa din. Negative pa din, putang ina. Tapos pinagtatawanan pa tayo ng ibang bansa, mantakin mo. Tumulong pa ang Singapore para yung mga Pilipino may uwi sa Pilipinas. Puta, ganyan kawalang kwentang presidente yan si Bongbong. Tingnan mo kung gaano kagalit yung tao kay BBM. Lahat ng galit kay BBM, galit din yun doon sa sa pagpapadala kay Pangulong Duterte dyan sa ICC. Kita mo, dami ng tao nagpupunta ron. Sabi ko sa iyo, si Bongbong kahit tumakbo na nakahubo yan dyan sa ibang bansa, putang ina, hindi pupuntahan. Hindi pupunta ng mga Pilipino. Nakita mo nagpunta sa New York yan. Kinulata siya ng mga realista. Putragis yan. Tapos magsasalita ka ng ganyan. Bobo tong putragis na babae na ito. Walang utak talaga tong hudas na ito Malamang sa kanilang parte dahil ang kanyang ama ang naaakusahan at nililitis sa salang crimes against humanity, malamang ito po talaga ang kanilang magiging reaksyon. Pero sa parte po ng mga... Oo naman ang oo yung ulo. Puta, busog na busog din si kuya. Ang ina niyan. Naniniwala ka dyan, bobo yan. Tsaka kung ako media nandito, tangina, hindi makakalusot sa akin yan. Tao na nagsusulong ng human rights at lumalaban sa mga karumal-dumal na pagpatay na bunga ng EJK at war on drugs ni dating Pangulong Duterte, hindi naman sila galit at sila'y nagpupunyagi. Oo, mga ilan lang yan. Ilan lang naman ang mga Liberal Party. Ilan lang mamboto ni Leni Robredo. Kumpara mo man sa boto ni Inday Sara, di ba? Sabihin nyo na naman, hindi na naman pare-parehas yun. Parehas yun, presidente, tsaka yung nakuha ang boto ng vice president, parehas yun. Ano ka ba? Pwede mong pagkumparahin yun dahil isa lang ang binoboto dyan sa presidente tsaka vice presidente. 32 million ang bumoto kay Inday Sara At sigurado ako, hindi lang 32 million yung galit na galit ngayon. Sa ngayon po, masasabi natin, ang ginawa po ng gobyerno, hindi lamang po ito para isalba ang sinuman. Ito rin po ay para sa mga Pilipino. So umamin sila. Umamin din talaga sila na sila nagpadala kay Pangulong Duterte doon. Di ba for the longest time, dinideny nila na sila nagpadala doon, meron silang kinalaman, tumalima lang sila sa responsibilidad sa Interpol, bla bla bla. Pero ngayon, sa klase ng pagsasalita nito, parang inamin niya na talagang tinrabaho nila si Pangulong Duterte at pinadala doon para daw mabigyan ng hustisya yung mga biktima ay gago. Meron naman tayong korte rito. Paulit-ulit namin ding sasabihin sa'yo, inutil ka. Na meron tayong hustisya sa Pilipinas, meron tayong korte sa Pilipinas na gumagana, kaya napakalabo ng mga pinagsasasabi nyo na yan. And by, hindi magtatagal, it will come bite you in the ass, ika nga. Lahat yan babalik sa inyo. Lahat yan babalik sa inyo. Yung mga pronouncement nyo na yan, lahat yan sasabog sa mga pagmumukha ninyo. And by then, make sure, Claire Castro, na nakaipon ka ng sobra-sobra para hindi magutom ang pamilya mo. At sana habang masarap ang kain ninyo, mga pamilya nyo, mga kupal kayo, sana isipin ninyo na putangin na, maraming mga Pilipino ang naghirap para mapasarap lang ang buhay nyo, mga hayop kayo. Para lang mapagtanggol nyo yung mga mali. Sumakain kayo ng masarap ngayon. Yan. Bawalang araw ngayon, maaari ngayon, ilang taon na lang, 2 taon na lang. After ng 2026, para mga patay gutom na ulit yung mga yan. Wala nang mangyayari sa mga karir ng mga yan. Sigurado uusigin na rin sila at baka nga makasuhan pa mga yan. By then, tingnan natin, putang ina ninyo. Kung makakapagyabang pa kayo, tingnan natin kung yung mga damit mo araw-araw na sinusuot mo na hindi mo inuulit. Tingnan natin kung kaya kang isalba niyan. Na siyang nag-file ng complaint, sila mismo ang pumili na magsampa ng kaso sa ICC
dahil sa naramdaman nilang walang hustisya sila natanggap noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Oh, so ikaw bilang abogado, dapat nga, pinapadisbar talaga to eh. Mantakin mo, ikaw bilang abogado, naniniwala ka ba na hindi kayang resolbahin ng batas dito sa Pilipinas yung mga reklamo na yan? At ikaw ba naniniwala na yung mga biktima na yan kayang magpunta ng ICC para mag-file ng mga kaso? Hindi. Merong grupo na nag-organize niyan at pumunta doon para doon i-file yan kasi alam nila yung kwento nila dito sa Pilipinas, yung war on drugs, yung si Duterte ganito, hindi binibili yan dito. Kaya ibinenta ninyo sa ibang lahi. Ikaw bilang abogado, dapat may tiwala ka sa justice system sa Pilipinas. Pero ikaw bilang abogado, kinukonsinti mo yung pagtatraidor sa mismong justice system natin na kaya naman natin gumagana mga korte, pinadala nyo doon yung tao. Hindi man kilala yung tao doon. Hindi man alam ng mga tao doon kung anong mga totoong nangyayari, totoong problema natin dito. Ibig sabihin, traitor ka. Hindi lang sa justice system ng Pilipinas, pati sa bayang Pilipinas, Claire Castro. Kaya balang araw, lahat ng mga cancer mo at cancer ng buong angkan mo, i-enjoy ninyo pagdating ng panahon. Ayan. Di ba? Saya-saya. At dito nagtatapos ang ating vlog ngayong araw na ito. Bukas, mag-vlog tayo ulit. Mamaya ulit, tuloy-tuloy. Dire-diretso yung vlog natin. Hindi sila humihinto sa kademonyoan nila. Kaya hindi rin tayo hihinto sa pag-i-expose sa lahat ng mga pang-bubudol nila sa atin. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Pag natuwa ka sa vlog na to, i-like mo, i-share mo, mag-super thanks ka. Para may silbi ka sa bayan. Magandang hapon, magandang araw, magandang gabi, mga kababayan. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at